Arestado Russian prankster Vitaly, naharap na sa patong-patong na kaso. Nakamocho sa panibagong viral road rage video, peke pala ayon sa kamera. Neped pa iimbestiga na ang viral na alleged bullying incident sa isang paaralan sa Quezon City. Sa 5 years old na 1.8% itong Marso. Naniniwalang malaki ang bahag ng mga ipinatupad ng MSRP. At South Korea, binahat ng iba't ibang emosyon matapos pagtibayin ng Constitutional Court nilang impeachment laban kay House President Yoon Suk-yeol. At sila po mga kapagata ang daignan ng mga ako po naman ay inyong naging in the heart of changing lives. Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon, Metro and Mega Manila. Ako ang inyong magiging tagapagbalita. Brigada ka, Austria. Mula rito sa 105.1. Brigada News Manila. Ito na ang programa. Magdam na tayo ng mga report. Senator De La Rosa na iniwalang nanggaling kay Pangulong Marcos ang utos na arestuhin si dating Pangulong Duterte. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Iginiit na Senador Ronald Bato de la Rosa na walang sinuman ang pupwedeng magputos sa National Defense maliban nga sa Pangulo na mas mataas sa kanya. Kaso ito naniniwala ang senador na nanggaling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang utos na arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte na galing pa noon sa Hong Kong. Sa kabilang banda, pinayuhan ni De La Rosa ang mga uniform personnel na huwag sunod ang mga utos na very unconstitutional mula sa nakakataas. Bilang dating hepe ng PNP, ipinunturin niya na ang trabaho ng mga uniform personnel ay ang pagserbisyuhan at protektahan ng mga Pilipino. Ayon sa senador, bagamat naiintindihan naman niya na sumusunod lang ang mga ito sa utos, ay dapat na mag-isip-isip din ng mga ito kung mapansin nila na may paglabag na sa batas ang iniuutos sa kanila. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Samantala, si Kim Jong iiyan siya sa mga single mom, hindi raw nakakatawa. Ayon sa DSWD, Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Umapela si Department of Social Welfare and Development of DSWD Secretary Rex Gatchaliana sa mga kandidato na iangat ang level ng diskurso sa kanilang mga campaign rallies
Imbes na gumamit ng mga joke sa mga marginalized sector. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Gatchalian na ang paggamit ng mga vulnerable, mahirap at marginalized sector bilang butt of jokes ay hindi maganda. Hindi raw dapat minamaliit ang mga botante. Maaari man ang tumatawa ang mga ito sa biro ng kandidato, pero hindi yan nakakahulugang iboboto nila ito. Binigyang ni Gatchalian na mas mabuting ipaalam sa publiko kung ano ang magagawa bilang isang politiko, imbes na bigyan sila ng mga punchline ng biro. Ang naging pahayag na ito ng kalihim ay kasunod ng nag-viral na video ni Pasig Congressional Candidate Atty. Christian Sia, kung saan nabinitawan ang tungkol sa pagsiping kasama ang mga single moms. Bagaman hindi niya pinangalanan, iginiit ni Gatchalian na ang mga solo parents ay real-life heroes. Itinataguyod umano nila ang kanilang mga anak sa pamagitan ng napakaraming sakripisyo. Sa huli, naniniwala siya, hindi ito nakakatawa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. With the Music and News Authority. Ang Department of Agriculture naniniwalang malaking tulong ang mga itinataw na MSRP sa pagbagal ng inflation. Brigada Chico Custodio, ibrigada mo! Ikinalugod ng Department of Agriculture ang pagbagal ng inflation sa 1.8% nitong buwan ng Marso. Iniugnay ng Philippine Statistics Authority ang pagbagal ng inflation sa mababang presyo ng pagkain, partikular ang pagbaba ng presyo ng bigas. Matatandaan na nagpatupad ng DA ng maximum suggested retail price sa imported na bigas noong Enero sa 58 pesos per kilo at kalaunan ay naibaba sa 45 pesos noong March 31. Nagpatupad din ang DA ng MSRP sa karne ng baboy noong March 10 na nakatulong para bumaba ang presyo ng karne. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, bagamat pinagdududahan ng ilang sektor ang epekto at implementasyon ng MSRP, malinaw sa mga numero ng inflation na nasa tamang landas ang DA upang protektahan ang milyon-milyong Pilipino consumers. Binigyan din niya na itutuloy ng DA ang pagsusulong para sa mataas sa produksyon habang pinapanatili ang pagbabantay sa mga presyo upang masiguro ang mga Pilipino kapos sa pinansyal ay hindi na mag-aalala sa pagbili ng abot-kayang presyo ng pagkain. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Pangulong Marcos hindi raw hahayaan na bastusin ang mga Pinoy sa sariling bansa para sa content ng mga dayuhan. Brigada Maricar Sargon, ibrigada mo! Tiniyak na relasyon na hindi hangayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bastusin ang mga Pilipino sa sarili nating bansa para naman sa social media content ng ilang dayuhan. Pahayag ito ng Malacanang matapos ang mabilis na pag-aresto sa Russian-American vlogger na si Vitaly Zhoronovsky na inireklamo dahil sa pangamba sa ilang Pinoy para sa kanyang vlog. Sa dating Pilipinas sa Pagpag, sinabi ni Palace First Officer Claire Castro na bilang ang nagsayang na kailangan igalang ng mga dayuhan ang mga Pilipino at ang batas ng bansa. Aminado naman si Castro na nagbigay ng direktibo sa Pangulong Marcos sa mga otoridad na agarang tubunan ang issue ni Zhoronovsky ay mabilis na pumiyos sa CIDG at Bureau of Immigration upang arestuhin ito. Pinaalalahanan din ang palasyong lahat ng content creators, dayuhan man ang Pilipino na maging responsable sa kanilang ginagawa at huwag gamitin ang panluloko o pambabastos para lang may maipost sa social media. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargon ng 15.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Intervention measures ng pamahalaan ramdam na ito. Tapos may ilang 5 million inflation ayon yan sa literato ng Kamara. Brigada Haji Kaapino, ibrigada mo!
si House Speaker Martin Romualdez na nagbubunga na ang mga pinatupad na polisiya ng Administrasyong Marcos upang labanan ang inflation sa bansa. Kasunod ito na pagtupa ng headline inflation sa 1.8% nitong buwan ng Marso. Ayon kay Romualdez, nararamdaman na ang intervention measures ng gobyerno gaya ng pagtapias sa tarifa sa imported na bigas at ang pagtatagda ng maximum retail prices para sa bigas at iba pang pagkain. Masaya umano siya para sa mamamayan, lalo na pagbagal ng inflation ay nangangahulugang maiibsan ang kanilang bigat na pinapasan sa pinansyal na aspeto. Naniniwala rin ang speaker na ang pagbaba ng presyo ng bigas ang nagsilbing main driver ng inflation. Kasabay nito, umaasa si Romualdez na mapapanatili na sa mas mababa sa 2% ang inflation rate at ang nagpapatuloy na hamon ay ang pagpapababa sa presyo ng pagkain. Nanawagan naman ito sa gobyerno na paghandaan ang panahon ng tag-ulan kung saan karaniwang nagkakaroon ng upward pressure sa presyo. Patuloy na magtutulong ang Kamara sa Executive Branch upang labanan ang inflation sa pamamagitan ng legislative measures at pagganap sa oversight power nito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Camino ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Posibleng pananamantala naman ng mga nagtitinda ng isda ngayong papalapit ng Semana Santa. Pabantayan daw ng BA. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo! Agriculture Assistant Secretary Agnes de Mesa, nababantayan nila ang posibleng pananamantala ng mga nagtitinda ng isda sa merkado ngayong kalalapit na Semana Santa. Iway ang nasulat ng pagtaas ng presyo ng isda sa pamilihan, saan umuwi na ang pagbaksyon sa kasi tuwing holiday. At kay de Mesa, i-monitor nila kung mayroon bang mga unreasonable increases sa presyo ng isda. Samantala, natuwang naman ang PA sa pag-monitor at iba pang ahensya ng piano pangmaniyak ang nararapat na presyo ng isda sa mga pamilihan. Sa heart of changing lives, ito, si Brigada Katrina Honson, na 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Ihahatid natin ang iba pang mga balita pagkaraan lamang ng ilang saglit. One time the new Filipino time, alas 4:20 na ng hapon. This teacher is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makapagong tunay na radyo. Makapagong tunay na radyo. Angat sa musika ng salita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives. Para sa akin, biyaya ang pagiging breadwinner dahil may kakayanan kang makapagbigay ng suporta sa iba, lalong-lalo na sa pamilya. Kaya sa pagiging palaban, matatag at maasahan, kasama ko ang Power Cells. This is Melika de Veros Francisco. Saludo sa iyo dahil ikaw ang sandigan. Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa ano. Sarge, good job! Mission accomplished! Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs. Dapat no retreat, no surrender din na. Pagsayangin ang bakasyon, proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Trivax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, biloba at kongkatali, aarangkada ang misyon. Honey, I'm home! Reporting for duty! O sige nga, attention! Trivax Herbal Dietary Supplement Capsule, available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Trivax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uri ng sakit. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ng loob na bukas, nanamnamin ang tagumpay. Red Horse extra strong. The number one extra strong beer in the world. Drink responsibly. Ang maganda, pagandahin pa. Ang mabuti ay galingan pa. Ang kulang punuan. Para mas kumingawa ang buhay, galingan, dagdagan, benepisyo, punuan. Better, I'll be better. Para sa lahat, di ba dapat better? I'll be better. For Senator, number 9 sa balota. Political advertisement paid for and by Nationalist People's Coalition. 8 Magdalena Street, New Manila, Quezon City. Pagsisikapang pagtatagumpayan, ilalaban dahil
ikaw ang inaasahan. Abutin ng iyong pangarap para sa hinaharap. Kayang marating, may power cells sa labas. Sa makating lalamunan sa problemadong tiyan at para ma-relax ang buong katawan, mag-power cells sa labas. Ginhawa ng bawat nangangarap. Buong buhay ko, dedicated ako sa trabaho para sa pamilya. Hanggang isang araw, na-stroke ako. Masakit na wala akong magawa. Piling ko, wala na. Pero hindi. Bumangon ako sa tulong ng Panginoon. Salamat po, Ama, dahil patuloy ko silang mapapangalagaan. Ako si Chris Legaspi, sandigan ng pamilya. Power Cells Brand. Kaya mo yan. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At balita, musika at balita, Brigada News FM. Brigada. Sa pagpapatuloy ng paghahatid natin ng mga balita, sinibak sa pwesto ang 8 mga pulis ng Eastern Police District na sangkot umano sa maanumalyang operasyon sa Exclusive Subdivision sa Las Piñas City nitong April 2. Ang 8 kasalukuyang nasa restrictive custody. Ayon kay EPD District Director Brigadier General Villamor Tuliao, walang koordinasyon ang operasyon ng mga pulis at wala rin silang mga suot na body cameras sa paghahain ng arrest warrant sa Chinese na target ng operasyon. Maliban dito, lumalabas sa investigasyon na nangiti ng mga pulis ng 12 billion para sa kalayaan ng suspect na kanilang hinuli. Napagalaman din na may malaking halaga ng pera na pinulimpat ang mga pulis mula sa target at may tinangay din na mga gamit tulad ng mamahaling reload. Idiniin ng Philippine National Police na nananatiling ligtas at maayos ang sitwasyon sa bansa. Ayon kay PNP, PIO Chief Colonel Randolph Duanyo, taliwas ito sa babala ng Chinese Embassy na unstable ang public security sa bansa. Pinabulaanan din ang pambansang polisyang alegasyong madalas targeting ng mga operatiba mga Chinese nationals at mga establishmento na may kinalaman sa kanila. Sinabi ni Duanyo, mandado ng PNP ang protektahan ng lahat nasa loob ng bansa anuman ang kanilang lahat. Ipinaliwanag ni Senate President Chisa Escudero kay dating sa Comelec at kay dating Comelec Sherman at 1987 Constitution Favor Attorney Christian Monson na hindi sila maaaring makapagsimula ng impeachment trial hanggang hindi sila nakakapag-convene bilang impeachment court. Ayon kay Escudero, bagamat paulit-ulit na niya itong sinasabi at ipinapaliwanag sa publiko, ay sana hindi raw isipin ni Monson na mababaw ang kanyang reasoning. Bilang hindi na naiwasan pang mainis ang senador sa naging komento ni Monson sa kanya, sinabi ni Escudero na ipauupayan na niya ito o niya rito ang pagkakaroon ng deep reasoning. Ipinaliwanag o samantala, sensitibong balita mga kabrigada, inaresto ng National Bureau of Investigation ang isang lalaki matapos niyang apusuhin ang kanyang 2 stepdaughter at sariling anak sa San Pablo City sa Laguna. Ayon sa NBI, 2023 na magsimulang pang-aabuso habang nagtatrabaho ang kanilang ina bilang isang OFW sa Kuwait. Ayon sa mga biktima, gumagamit daw umano ang suspect ng ipinagbabawal na droga. Kasama sa mga biktima ng isang 4 na taong gulang na anak ng suspect na nakaranas din ng pang-aabuso. Nahaharap ng suspect sa kasong paglamag sa Anti-Rape Law, Child Protection Act at Anti-Shoplifting Law. Halos 6 na milyong halaga ng marijuana kush na idineklarang dried broccoli na sabat sa with chip. Kaso nakalimutan ko yung laptop. Babalikan ko pa. Nakalimutan ko. Drug Enforcement Agency o PDEA ang aabot sa 4,000 gramo ng high-grade marijuana na nagkakahalaga ng halos 6 milyon pesos. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng impormasyon galing PDEA tungkol sa shipment na agad naman nilang inaksyonan.
sa kanilang isinagawang canine sniff test at full physical examination ay tumambad ang 32 pills bag na may label na crispy broccoli kung saan nakabaloob ang marijuana. Ang parcel ay mula pa sa Thailand at nakatakbo